Hello guys, hindi ko alam kung saan mag-i-start. Sige ko mag-start tayo sa pinaka-umpisa, which is yung start ng day ko. Happy today, guys! We're getting ready kasi aalis tayo today. I'm actually really excited kasi we're going to the library! And since medyo limited pa yung resources natin and also sumabay yung mga taas ng gas ganyan, I figured I would start sa pinakakaya kong puntahan and we gonna go to our local library. Oh, by the way, I actually finished earlier. I finished Letters to a Young Poet earlier. And if you haven't watched yesterday's vlog, I also finished Mactig yesterday. If you're feeling lost in life or if you're in the creative industry, I think you should read this. I think I'm having a 5-star streak. Kasi sunod-sunod na 5 stars. Terera Queen by Emile Zola is 5 stars for me. And then Mactig is 5 stars. And then Letters to a Young Poet is also 5 stars. We're halfway through our read, I think. Because we're only left with 3 books this month. For our lip of the day, I'm using Clinique's Black Honey. Kasi for some reason, it's actually pretty long-lasting to me. Sinarado ko na itong curtain ko kasi sobrang taas ng araw for some reason. And now, we're picking my bag today. Since we're going to the library, I think I need a bigger bag. Hindi kasha yung libro dito, I think. I mean, kasha yung libro dito, but gusto ko ng madami. So, I think I'm gonna go with a tote bag. This is my outfit today. Yung shoes na sa labas kasi yung shoes ko, but top is from Uniqlo. Ang ganda niya kasi yung stripes, tapos parang simple lang siya. Yan, and the pants are from Zara. Favorite pants ko to ever sa buong buhay ko kasi ewan ko, sobrang comfy niyan, sobrang perfect fit niya sa waist ko. I think, wala naman ako nakalimutan. Hopefully. So, let's go to the library. I was really excited kasi I've been waiting to do this for a very long time. Nung nakarating na kami doon, hindi pinapasok, nagpark kami, pumasok kami. Which is, okay naman yung parking actually. Parang may mga 5 parking slots doon. Kailangan mo lang ata kausapin yung parang desk information ng papark ka. Tapos inalis niya yung mga phones. Tapos pumasok kami. Nag-login kami. Pag-login niya kami. Kasi kailangan namin mag-login. So, akala namin tapos na. Tapos biglang sabi niya, kailangan pala mag-register. Or, kailangan mo, hindi siya library card. Hindi ko alam kung library card na mismo siya. Para basta kailangan namin mag-register. Kasi binigyan kami na form. Then, turns out, you actually have to have a certificate of residency, valid ID, and 1x1 picture. Yung dalawa okay naman eh. Valid ID, 1x1 picture, parang gets ko naman yun. Kasi hindi ko get certificate of residency. Sabi ko, hala! So, sabi ko, so, kailangan pa neto bago ma-access yung library. And then, he says yes. And there's no really, parang wala naman akong any beef sa empleyado kasi syempre ginagawa lang naman niya yung work niya and wala naman siyang any say kung anong requirements, diba? Like, feel ko kung gusto naman niya or kung kaya naman niya mag-provide ng public access talaga sa library, feel ko gagawin naman niya. Kaso syempre, ano ba, yung sistema kasi, yun na talaga yung in-implant sa library. So, nagulat lang ako kasi kailangan ng certificate of residency. And I wasn't really aware of that. And di ko alam kung it's on me kasi hindi ako nag-research. Pero kasi parang sa akin siguro, nag-assume ako na parang kagaya siya ng ibang bansa. Kasi nagpupunta ako sa library ng ibang bansa. I went to Singapore and Japan library. Tapos parang wala naman anything na kailangan mong gawin, ganyan. So, maybe it's on my part na nag-assume ako na hindi naman kailangan, or parang kung visitor ka lang naman, parang pwede na lang mag-provide. Kaya, dinala ko din actually yung valid ID ko, yung license ko, kasi akala ko, nag-assume ako na baka kailangan ng ID, at least any identification man lang. But, you actually need a certificate of residency. Eh, kasi mga kayo pabalik-balik kasi, paggawa ng requirements, since nakita ko kasi sa Google, ang kailangan mo naman sa certificate of residency dito naman sa Pinas is kailangan mo yata ng proof of na nakatira ka doon. So, pag utility bill, sabi ko, paano hindi nakapangalan sa'yo? Kasi kunyari, under ka ng parents mo. Parents mo yung pangalan nun, diba? So, hindi mo pwede magagamit yon. Sa akin din naman, di ko magagamit yung Meralco and any bills kasi nakapangalan sa landowner. So, hinihingi ko sa landowner yung copy ng contract kasi hindi pa niya binibigay yung physical copy. Kaya na pabalik-balik kasi pag kukunin ko pa sa bahay yung 1
1 by 1 picture ko, yung anything na proof na pwede kong ibigay sa barangay para may certificate of residency. So sabi ko, sige na nga, what if mag-ibang library tayo? Pero titignan ko muna kung ano yung requirements. So, search ko sa Google, kasi yung next ko talaga, parang sa isip ko kasi, mag-expand tayo ng library, parang visits. So, pinaka-close, next na close, which is Muntinlupa. Okay, hindi ko alam kung kailan ko ilalagay tong clip na to, pero, di ba galing kami sa Carmona Public Library. Kailangan pa ng mga requirements. So, kaya, pumunta kami ngayon sa Alabang, kasi kakain muna kami, since, yun yung next ko iniisip na puntahan na library. Ito sa may Muntinlupa. Gutom na kami, kaya kakain muna kami sa aming favorite here in Molito. Please use the other door. Hindi pa kami nagbe-breakfast and lunch. Kumain muna kami sa may Molito kasi Muntinlupa lang din naman, malapit lang naman Alabang. So, nagpark kami. Sobrang init, grabe guys. As in, sobrang init today. Like, no joke. Hindi ako nagbibiro na sobrang para kang mahi-heat stroke. Kaya sabi ko, grabe nakakaawa yung mga magdamag ngayon sa arawan, ganyan. Ano? Yan. So, medyo okay na yung mood namin a little bit kasi mamaya gutom lang pala kami kaya medyo kami, mas tingi, ganyan. Muntinlupa City Library, kaya ako din pinuntahan kaagad kasi nakalagay lang or may sumagot na isang user na ang kailangan lang is valid ID. Which is para sa akin, hindi ba dapat yun yung norm? Parang gets mo ba? Like, ito dapat yun, di ba? Valid ID lang kasi I'm a taxpayer, I'm a resident in the Philippines, so I should be able to access the public library. Ganon. Adi, bumunta na kami sa public library after. Hindi pala namin yung Waze or yung Google Maps. Walang any parking at all. Wala kang makikitang parking na accessible doon. Pag kaya yung mostly mga government buildings or yung, alam mo yun, yung wala masyadong accessible na space, kumbaga, for the mamayan, for the taxpayers na i-enjoy yung kanilang facilities ng hassle-free. Like, konti na nga lang nung una, sabi ko, si Emma na nag-isa sa magkotse kami papunta doon sa library. Kasi sabi ko, iwan na lang namin yung kotse namin sa Alabang. Tricycle na lang kami or jeep. Wala din ata sa kaya masyado sa ATC kasi lakad ka pa ng malayo, ganun. Mahihirapan ka kasi wala din mo na ata tumitigil na jeep sa harapan ng library or tricycle, ganyan. Parang ano talaga siya, daanan talaga siya. Naghanap kami ng malalapit na tindahan. Tapos it just so happens na may ukayan doon. Sa tapat ng ukay. Tapos may empty space doon na parking. Tapos nakipark na lang kami. Tapos bumili pa ako ng bumili ako ng top. Kasi sabi ko, baka mamaya nakakahiya pag walang binili, ganyan. Pag mag-ask tayo na favor na makikipark tayo. So tumingin na lang ako sa ukay doon. And I managed to find one. Actually, ito yung pinaka-okay sa akin. Kaso nga lang yung size niya, medyo hindi ganun kaliit. Pero ang cute nito naman. Diba? Ayan. Kaso nga lang siya 2XL ata siya or whatever. Sobrang laki niya. Gamitin ko na lang siya minsan pag pamatong. Like, kunyari, may dress ako sa loob tapos papatong ko siyang ganyan. Pero kasi tinan mo naman, sobrang cute. But, ayun, wala na akong choice. Sabi ko, bilhin na natin to 50 pesos. Parang hindi na magiging parking fee namin, ganyan. Kasi nakakahiya kasi pag hindi may nakipark ka lang, gano'n. So, tulong na din ba sa business sa ganyan. Di lakad kami. Plaza yan sa Muntinlupa na library. Pagkabala namin doon, inausap namin yung desk information kasi tinanong kami, dapat takit na kami. Sabi, saan po kayo? Sabi naman, sa library. Hindi daw bukas. Oh my gosh. Alam mo yung feeling ko, nag-drop yung heart ko. Tapos natawa na lang ako kasi sobrang mababaliw na ako, sister. As in, mababaliw na talaga ako. Parang akong tatumbling na. Siguro kasi combination of sobrang init. Tapos nahihirapan mag-parking. Tapos, siguro yung struggle pa na nagtitipid nga sa gas. Tapos, yung kumbaga yung travel mo, yung travel mo, hindi na masasayang. Pero gets mo, yung parang medyo nag-defeat na yung purpose na wala, ganyan. So, sabi ko, tawa talaga ako. Sabi ko, okay, thank you po. Tumawa na lang ako sa labas kasi sobrang hindi ko na alam yung nire-react ko. Like, ang init.
kaya, yan. Eh, kasi wala naman kasing access, nakakainis. Lahat na yata ng init nandito sa, Pinas. Dito kay Wingman. Kaya ako nga ginagawa to para maingganyo yung mga taong gamitin yung mga library. Tapos kung may library ba talaga tayong functional sa Pilipinas, tapos sabi, nakita ko sa post, parang kasi naman sa Muntinlupa Public Library, valid ID lang yung kailangan. Which is yun naman talaga, parang feel ko dapat yun lang naman talaga kailangan, di ba? Usually. Lalo kung, it's kasi kung ganun, kapag kukuha ka talaga ng library card, talagang, alam mo yun, may library card ka na access member ka, ganyan. Then pwede ka mag-apply, di ba? Pero yung, ka pumasok dahil wala kang ganun, tapos, Emma, bless his heart, kasi sabi niya, puntahan na lang natin yung isang, yung cafe na gusto niya kasi akong dalhin yung dati pa. Kasi hindi lang niya kasi kabisado yung Tinlupa. Kasi nakikita nga namin sa TikTok yun, yung parang Harry Potter theme na cafe na maganda. Which is si Sandro's Cafe. Sabi niya, ito na yung opportunity natin na bisitahin yun kasi ayaw niya ako ma-disappoint today na walang book-related na pinuntahan. So, nadalhin niya ako doon. Dinala niya ako doon. Di punta kami sa Santos Cafe. Nakita namin yung sign. Tapos sabi namin, baka nasa second floor. Hindi, bukas. Bukas kaya. Bukas kaya. Asan? Second ka? Or third? Baka sa baba. Ito yun. Ayan nga yata. For rent na eh. Tama ba? Kasi wala na yun. Wala na dito sa building na to. Ano ba? Ano? 11 months ago, asan yun? Ay, no, red. Di ba red wall? Yung front niya, wala ba nakalagay? Kaya nga, hinahanap ko nga. Isa TikTok mo hanapin. Yan nga. Yan o, pula o, yan o. For rent na, for rent. Tayo. Yan. Wala na tayo nagawang tama today. Ano tayong pupuntahan? Search ka, sayang yung labas na. Tumaas kami kasi nga, yung baba ng sign, parang bayad center na nakalagay. Punta kami sa second floor. Tadadada. Wala kami makita. Punta kami sa third floor. Wala talaga. Sabi ko, nasaan? Bumaba kami sa baba ulit. Sa mismong tapat ng signage, nakalagay na, for rent. Tapos pinag-compare namin yung unahan ng Sandro's Cafe na Google Pictures. Saka yung mismo nakikita namin na for rent. Iisa na ata siya. So, ibig sabihin, wala na sila doon. Nag-close na sila kasi for rent na nakalagay. Wala na nangyari sa ginawa namin today. So, sobrang ang precious kaya nung gas ngayon. Dapat nga hindi ko share to eh. Kasi parang sabi ko, mag-start over na lang ako sa next time na talagang pupunta ako sa library pag nakuha ko na lahat ng requirements. Kaso parang wala eh. Ito talaga yung nangyari. Kumbaga, gusto ko rin siguro i-showcase na yung gantong frustration as a taxpayer na nasa Pinas na medyo hindi naman sa nagigets ko and hindi naman talaga dapat yung mag-ano lang tayo. Suck it up. When it comes to facilities, parang na-realize ko, kaya din siguro hindi nakakainggan yung magpunta sa mga library na ibang tao kasi first, hindi naman talaga siya be natin managed. And I'm not blaming any employees or what, pero parang siguro kasi nga, most of the time, understaff, ganyan, or kaya iisa lang talaga yung tao yung gumagawa ng lahat, ganon. Tapos, minsan may mga crazy requirements pa. Parang minsan kunyari, kukuha ka ng valid ID. Para makakuha ka ng valid ID, kailangan mo ng valid ID. Paano ka makakuha ng valid ID kung wala kang valid ID? Gets mo ba yung point ko? Parang yung sistema ba? Mahirap kasi minsan magkakalayo pa yung mga facilities nila, ganyan. Parang ang hirap siguro ma-access kapag pag hindi ka well off, ganyan. Kasi ako, I'm still privileged compare naman sa mga tao talagang wala talaga pagpunta sa library, wala talaga silang access, ganyan. So, I'm just venting out my frustration na parang nakakasad. Siguro kasi nakita mo na ang plano ko is to advocate and to spread awareness to different libraries. So, parang
parang first day pa lang, medyo naka-close off na ako. Parang napipigilan na ako kagad na parang, oh, ito pala yung reality. Ganyan. Hindi pala siya all glamour and glitz. Ganyan na. Nagigets mo din naman kung bakit hindi ko masisisi na lahat nag-resort na lang sa social media, sa TikTok, sa fake news, di ba? Kasi wala naman talaga kasi masyadong access. Parang hindi binibigay sa atin. Hindi nabibigyan tayo ng chance na madali lang ang ma-access yung mga information, kumbaga. So, hindi mo lang nagko-conclude na done na agad yung mga library sa Pinas kasi there's so much more and talagang series of unfortunate events lang yun today. Kaya I'm not closing any doors kasi I'm gonna try again kasi hindi to itong day na to, hindi siya magiging dahilan para mag-stop ako sa goal ko. And I don't want to, ayokong mapaghinaan ng loob just because of today na parang yung nakita ko ng reality na ganito pala talaga yung ganito talaga kahit saan, ganon. We're gonna get that library card and I'm gonna try my best to gather all the requirements para at least makavisit tayo ng isang library, no? Ano lang, siguro parang sa akin kapag wala kang kotse, tapos magkakommute ka papunta sa isang library, tapos kailangan pala ganito, ganyan. Yung medyo hassle lang siya. Gusto ko lang naman, kumbaga sabi nga namin naman, gusto ko lang magbabasa. Alam mo yun, parang, I just wanna read. Like, I just wanna access your books. Like, wala kasi akong access sa mga ibang, like, informational books. Gusto ko makakita ng mga astronomy books, sa mga philosophy books. I just wanna read. That's all I wanted to do. And hindi ko naman katakasin kasi, for sure naman, meron naman sila yung mga parang, alam mo yung tawag doon yung scanner. People yearn for public spaces na accessible sa kanila. Like, for example, kaya din naman madaming mga tao sa coffee shop kasi wala naman talagang any accessible na workspace or any reading space or any, parang wala kang space. Your own space na quiet space. So, sana yung kahit yung mga library kung ano ang purpose na, diba? Although makita naman, like, library mas maganda, pero syempre, most of it are sa Manila, yung talagang accessible sa mga students, ganyan, and sa mga workers, ganyan. Pero nakakasad lang kasi syempre, I think it should be the norm. Kasi nga, di ba, parang sa province nga, mas kailangan pa nun since wala nga kami masyadong access dito sa mga bookshops, ganyan. Parang puro national bookstore, fully booked lang yung meron dito sa provinces. So, yun lang. Tori, sobrang passionate or hindi passionate, pero parang sobrang frustrated lang siguro. Kasi nakakaawa din naman yung talaga yung walang mga access na gusto lang magbasa talaga. And then, pupunta ka pa sa barangay, magbabayad ka pa ng any certificate na gagastos ka pa ng pamasahe, ganyan. Very, naman ng so much, very worked up, pero pagbigyan nyo na kasi trial and error na lang talaga gagawin ko para din masabi ko sa inyo in time if gusto nyo mag-visit sa mga library ko. Ano ba yung iba't ibang requirements nila? Yeah, the day was a fail. I'm not really blaming anyone. Ganun talaga. Parang pag Pinoy, parang alam mo yung motto natin, ganun talaga eh. Talagang wala talaga eh. Magboboto ka talaga. Kailangan talagang hindi lang kasi sa mga major nangyayari or naapektuhan yung sistema eh. Alam mo yung kahit yung sa mga ganitong mga small bagay or mga small departments na apektuhan din na syempre pag kung medyo mali na yung pinaka diba? Pinaka base. So parang na siya. So but we're not giving up. I'm gonna visit a library. Hindi tayo titigil, ano mang pagsubak, di aatrasan. Super, ikin ako today kasi sobrang napawis ako all day. So, I think I'm gonna freshen up or take a bath. And, ayan.